Sa unang tingin, ang lalawigan ng Laguna ay tila isang matahimik na paraiso. May mga makasaysayang simbahan, tahimik na lawa, at luntiang kabundukan. Ngunit sa likod ng ganda at katahimikan nito, may mga kwento ng kababalaghan, alamat, at hindi maipaliwanag na hiwaga na bumabalot sa ilan sa pinakamahahalagang lugar nito. Mula sa mga simbahan na tila may sariling buhay, hanggang sa mga burol at lawa na pinaniniwala ang may tagong mundo, ang Laguna ay isa sa mga paboritong tahanan ng mga kwentong hindi basta-basta ikinukwento ng mga lokal. Maliban na lang kung ikaw ay handang makinig at maniwala. Sa video na ito, tuklasin natin ang 7 lugar sa Laguna na hindi lang kilala sa kanilang makulay na kasaysayan, kundi sa mga nakakakilabot na karanasang bumabalot sa kanilang paligid. Bakit may mga nawawala sa gitna ng kagubatan ng Cavinti? Sino ang dalagang nakikita sa pagitan ng Twin Lakes ng Pandin at Yambo? At totoo nga bang may portal sa mismong loob ng isang simbahan sa Santa Rosa? Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong may halong kasaysayan, misteryo at kababalaghan, ito ang video na hindi mo dapat palampasin. Dahil sa Laguna, hindi lang mga tao ang may alaala, pati ang lupa, tubig at hangin ay may sariling kwento na gustong ibulong sa iyo. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator, at mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Santa Rosa de Lima Church, Santa Rosa. Noong ika-19 na siglo, itinayo ang Santa Rosa de Lima Church bilang isang simbolo ng pananampalataya sa gitna ng lumalawak na bayan ng Santa Rosa, Laguna. Gawa sa matitibay na bato at may disenyong barok, ang simbahan ay naging saksi sa mahahalagang yugto ng kasaysayan. Mula sa pananakop ng mga Kastila hanggang sa revolusyon ng mga Pilipino. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang simbahan ay may itim na lihim. Ayon sa matatandang naninirahan sa paligid, tuwing gabi ng Biyernes Santo, may naririnig na paglalakad sa loob ng simbahan kahit ito'y nakasara. Isinasalaysay din ang kwento ng isang misteryosong babaeng nakaputing tila lumulutang na sinasabing si Santa Rosa de Lima mismo, na nagpapakita upang magbigay ng paalala o babala. Sa lumang bahagi ng simbahan, may isang lumang balon na ngayoy tinakpan na raw. Ayon sa alamat, ito raw ang dating taguan ng mga sagradong relikya, ngunit naging daan din para sa mga di makataong nilalang na lumabas tuwing kabilugan ng buwan. Sabi ng mga albularyo, ang simbahan ay isang portal, isang tagpuan ng banal at ng di nakikita. Marami na ang nagtangkang mag-overnight para patunayan ito, ngunit halos lahat ay umatras. Dahil sa nakakakilabot na lamig, mga bulong sa dilim, at mga aninong walang katawan. Hanggang ngayon, ang Santa Rosa de Lima Church ay nananatiling banal at misteryoso. Isang lugar kung saan nagsasama ang pananampalataya, kasaysayan, at kababalaghan. Kaya kung bibisita ka rito, huwag kang kalimutang tumahimik at makiramdam. Baka may bumati sa iyo mula sa kabilang daigdig. Victoria Alitaptap Hill. Sa bayan ng Victoria, Laguna, matatagpuan ang isang burol na tila karaniwang anyo lamang sa araw. Ngunit pagdating ng dilim, nagbabago ang kanyang itsura. Ito ang Alitaptap Hill, isang lugar na binabalot ng hiwaga at alamat.
Ayon sa matatandang kwento, noong unang panahon, ang burol ay sinasabing tinitirhan ng mga diwata at engkanto. Kapag sumapit ang gabi, sinasabing naglalabasan ang mga alitaptap, hindi ordinaryong insekto, kundi mga sugo ng mga nilalang ng kalikasan na nagsisilbing tanod sa burol. Minsan daw, may mga mangangaso na nagtangkang pasukin ang burol upang manghuli ng hayop. Ngunit nang sila'y makapasok sa kakahuyan, bigla silang napaligiran ng liwanag ng daan-daang alitaptap na bumuo ng hugis ng isang higanting nilalang. Hindi na raw sila muling nakalabas. At hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng kanilang pamilya ang kanilang mga katawan. May isa pang kwento tungkol sa isang batang babae na nawawala tuwing gabi at natatagpuan kinabukasan sa paanan ng burol, tahimik at tila laging may kausap na hindi nakikita. Nang tanungin, sinabi ng bata, "Kaibigan ko sila. Sila ang mga tagabantay ng alitaptap. Hindi sila masama, basta huwag silang gambalain." Hanggang ngayon, ang Alitaptap Hill ay patuloy na dinarayo ng mga mahilig sa kababalaghan. May mga nagsasabing nakakita sila ng mga liwanag na gumagalaw sa ere kahit walang ilaw o tao sa paligid. Iba't ibang anyo ng anino rin ang sinasabing sumusulpot sa mga larawan ng mga bumibisita rito. Kaya kung ikaw ay mapapadpad sa Victoria, Laguna at naisipang puntahan ang Alitaptap Hill, maging magalang ka. Dahil sa lugar na ito, hindi lang tao ang naninirahan, kundi mga nilalang na hindi mo basta-basta makikita. Simbahan ng Liliw. Sa paanan ng bundok Banahaw, matatagpuan ang isang simbahan na hindi lamang tanyag sa kanyang pulang ladrilyo at matibay na arkitektura, kundi pati na rin sa mga kwentong bumabalot sa kanyang katahimikan, ang Simbahan ng Liliw, na opisyal na kilala bilang St. John the Baptist Parish Church. Itinayo noong 1605, ang simbahan ay naging saksi sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Laguna: pananakop, digmaan at pagbangon ng bayan. Ngunit sa likod ng mga dasal at misa, may mga kwento ng kababalaghan na palihim na ikinukwento ng mga tagalungsod at matatanda sa paligid. Ayon sa alamat, sa tuwing may bagyong dumaraan sa bayan, hindi kailanman tinatamaan ng kidlat ang kampanaryo ng simbahan. Sinasabing ito'y dahil sa isang sagradong anting-anting na isinemento raw sa loob ng altar noong panahon ng mga Kastila bilang proteksyon sa buong bayan. Isang gabi, isang sakristan ang naiwang mag-isa sa simbahan. Habang naglilinis, nakarinig siya ng pag-awit na Gregorian chant mula sa loob ng kumbento, bagamat alam niyang walang pari o madre roon sa oras na yon. Sa kanyang paglapit, biglang bumukas ang lumang pinto ng kusa at may malamig na hangin na dumaan. Sabay may bulong, "Panatilihin mo ang katahimikan ng lugar na ito." Minsan din, may mga bisitang nagsasabing nakakita sila ng matandang lalaking nakasuot ng mahabang puti, nakaupo sa likod ng simbahan. Ngunit pag nilapitan, naglalaho ito na parang usok. Sinasabing siya raw ang tagapagbantay ng simbahan mula sa sinaunang panahon. Isang paring Kastila na nanatili upang ipagdasal ang bayan hanggang sa kabilang buhay. Kaya't sa bawat pagpasok mo sa Simbahan ng Liliw, tandaan mo, ito'y hindi lamang banal na lugar, kundi isang pintuan rin sa misteryo ng nakaraan. Kung marunong kang makinig, baka marinig mo ang mga kwento ng mga kaluluwang nananatili upang magbantay. Lake Calibato, San Pablo. Sa bayan ng San Pablo, Laguna, kilala ang 7 lawa
na bumabalot sa kanyang kagandahan. Isa na rito ang mahiwagang Lake Calibato, isang lugar na tila kalmado sa paningin, ngunit puno ng mga kasaysayang nababalot ng hiwaga. Ayon sa matandang alamat, ang Lake Calibato ay dating isang masaganang bayan na pinagpala ng kalikasan at yaman. Ngunit dahil sa kasakiman ng mga naninirahan dito, sila'y pinarusahan ng isang matandang babae, isang engkantadang anyo ng diwata ng lawa. Isang araw, habang may piging sa gitna ng kasiyahan, biglang dumilim ang langit at mula sa ilalim ng lupa, bumalot ang tubig at nilamon ang buong bayan, hanggang ito'y naging isang lawa. Marami raw ang nakakakita ng mga aninong nakasuot ng sinaunang kasuotan na naglalakad sa tabi ng lawa tuwing dapit hapon. May mga mangingisdang nagsasabing may mga liwanag sa ilalim ng tubig na tila ilaw ng mga bahay. Tila ba buhay pa rin ang bayan sa ilalim ng lawa. May isang kwento pa tungkol sa isang lalaking nangingisda na nakahuli ng isdang ginto. Nang hawakan niya ito, bigla itong nagsalita, "Isa ka na rin sa amin." Mula noon, hindi na siya muling nakita. Ilan ang naniniwala na siya ay naging bahagi na rin ng itinagong mundo sa ilalim ng Calibato. Maging ang mga espiritista at albularyo ay naniniwala na ang lawa ay isang portal ng mga nilalang sa kabilang dimensyon. Kaya't kapag ikaw ay mapapadpad sa lawa, iwasan mong magsalita ng masama o magtapon ng basura. Baka magalit ang mga nilalang na tahimik lang na nagmamasid. Hanggang ngayon, ang Lake Calibato ay hindi lamang tanawin ng kalikasan, kundi isang buhay na alaala ng kaparusahan, hiwaga at alamat. Enchanted Lake, bayan ng San Pablo Pandin at Yambo Twin Lakes. Sa gitna ng luntiang kagubatan ng San Pablo, Laguna, tahimik na nananahan ang magkakambal na lawa na tila hinabi mula sa isang lumang panaginip, ang Pandin at Yambo Lakes, kilala rin bilang mga Enchanted Lakes ng bayan. Ayon sa alamat, sina Pandin at Yambo ay dalawang magkapatid na prinsesa na isinumpang hindi kailanman magkikita. Si Pandin, ang prinsesang may sumpa ng kabanalan, ay kailangang manatili sa kanyang palasyo at hindi maaaring tumingin sa kahit sinong lalaki. Si Yambo naman ay ipinagkatiwala sa kagubatan upang hindi sila magtagpo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagnanais na makalabas at makakita ng tunay na mundo, minsang nag-cruise ang kanilang landas. Sa isang iglap, lumindol at bumuka ang lupa, nilamon sila ng kalikasan at mula sa kanilang pagkakahiwalay ay nabuo ang dalawang lawa, magkalapit ngunit kailanman di na muling magkakasama. Hanggang ngayon, sinasabing ang tubig ng Pandin ay kalmado, tila inaanyayahan ang mga dalagang may pusong marikit. Samantalang si Yambo ay may mas malalim na bughaw, tahimik ngunit may dalang pangungulila, tila tinig ng isang nawawalang kapatid. May mga bumibisita na nagsasabing nakakakita sila ng dalagang nakaputi na nakatayo sa pagitan ng mga puno, humahawak ng isang bulaklak. Kapag lalapitan mo, bigla itong naglalaho kasabay ng malamig na simoy ng hangin. May mga mangingisda rin na nagsabing may naririnig silang boses ng dalawang babaeng nag-uusap sa ilalim ng tubig. Ngunit sa bawat paghahanap, wala silang makitang sinuman. Ang Twin Lakes ng Pandin at Yambo ay hindi lang tanawin ng ganda kundi buhay na alaala ng pag-ibig, sumpa at hiwaga. Kaya kung ikaw ay bibisita, pakinggan mo ang hangin,
Baka marinig mo ang panaghoy ng magkapatid na prinsesa. Paete, Laguna bundok ng Sinukuan. Sa likod ng kahangahangang galing ng bayan ng Paete, Laguna sa larangan ng pag-ukit, nakatayo ang isang bundok na matagal ng pinaniniwala sagrado, ang bundok ng Sinukuan. Ngunit huwag kang magkakamali. Dahil ang kagandahan nito'y may kaakibat na sumpa at misteryo. Ayon sa mga matatanda, ang bundok ay pinaninirahan ng isang makapangyarihang diwata na tinatawag na Sinukuan, isang tagapagbantay ng kalikasan, sining at kaluluwa ng bayan. Dati raw ang mga taga-Paete ay umaakyat sa bundok upang humingi ng inspirasyon sa kanilang mga ukit at sining. Ngunit may isang taon na may dayuhang mangukit na umakyat ng walang pahintulot at may dala siyang masamang layunin, nakawin ang sagradong bato ng diwata. Hindi na siya muling bumaba. Simula noon, sinasabing kapag hindi malinis ang iyong intensyon, maliligaw ka sa loob ng bundok kahit gaano pa ito kaliit sa mapa. May mga umakyat at nakabalik pagkaraan ng isang araw, ngunit sa kanilang salaysay, 1 linggo na raw ang lumipas sa kanilang pananaw. Isa itong babala mula kay Sinukuan na nagsasabi, ang bundok ay hindi para sa sinumang mapagmataas. Sa gabi, may mga nagsasabing nakikita nila ang liwanag ng apoy mula sa taas ng bundok, kasabay ng tinig ng babaeng umaawit ng awit ng kalikasan. May ilan din na nagsasabi na kapag tahimik kang nagdasal sa paanan ng bundok, magkakaroon ka ng malinaw na pangitain, lalo na kung ikaw ay may malinis na puso. Hanggang ngayon, ang bundok ng Sinukuan ay tinuturing ng mga taga-Paete bilang banal at misteryosong lugar. Pinagkukunan ng lakas, sining at babala. Kaya kung nais mong akyatin ito, huwag mong kalimutang magpaalam at magpakumbaba. Cavinti Underground River and Caves Complex. Sa ilalim ng luntiang kagubatan ng Cavinti, Laguna, may isang daigdig na hindi basta-bastang naaabot ng liwanag. Ito ang Cavinti Underground River and Caves Complex, isang mahiwagang sistema ng kuweba at ilog sa ilalim ng lupa na tinatawag ng ilan bilang baba ng lupa. Noong unang panahon, ayon sa alamat ng mga katutubo, ang lugar ay tinuturing na sagradong pintuan patungo sa diwatahan, isang mundo sa ilalim ng lupa kung saan naninirahan ang mga sinaunang nilalang ng kalikasan. Sinasabing ang agos ng ilog sa loob ay dumadaloy hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati sa daigdig ng mga espiritu. May isang matandang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nawala sa gubat at aksidenteng nakapasok sa kuweba. Sa loob, nakita raw niya ang mga nilalang na may balat na parang bato, ngunit may matang kumikislap sa dilim. Hindi raw siya sinaktan, sa halip pinakain at pinatulog. Nang siya'y muling lumabas, inakala niyang isang gabi lamang ang lumipas. Pero 3 taon na pala ang lumipas sa labas ng mundo. Maraming naglakas loob na pasukin ang mga yungib, ngunit hindi lahat ay nakarating sa dulo. May mga bahagi ng kuweba na tila nagbabago ang anyo. Ang lagusan kahapon ay pader na ngayon. May mga kwento rin ng mga bulong na naririnig mula sa mga bato at ng malamig na hangin na tila sumusunod sa mga bumibisita. Ayon sa mga espiritista, ang buong Cavinti Cave System ay isang natural na sentro ng enerhiya, isang puwersang hindi palubusang nauunawaan. Kaya't hindi basta-basta pwedeng pasukin ito nang walang paggalang. Hanggang ngayon, ang Cavinti Underground River and Caves Complex ay nananatiling misteryosong lugar, isang sagradong puwang sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan.
Kaya kung ikaw ay papasok sa kuweba, tandaan mong ito ay hindi lamang adventure, kundi isang paglalakbay sa gitna ng kababalaghan at kasaysayan. Sa bawat sulok ng Laguna ay may mga kwentong hindi isinulat sa aklat ng kasaysayan, mga salaysay na isinasalin sa bulong, sa panaginip at sa karanasang bumabalot sa gabi. Ang mga lugar na ito ay paalala na ang ating kultura ay hindi lamang umiikot sa kung ano ang nakikita, kundi pati na rin sa kung ano ang nararamdaman. Sa likod ng kagandahan ng kalikasan at arkitektura, naroon ang ating koneksyon sa nakaraan, sa kaluluwa ng bayan, at sa mga nilalang na nananatiling tagapangalaga ng ating hiwaga. Naniniwala ka ba na ang isang lugar ay maaaring magtago ng alaala, emosyon, o espiritu ng nakaraan? Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi ng oo at hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa kasaysayan at kababalaghan. Ang mga kwento ng Laguna ay patunay na ang mga lugar ay may sariling kaluluwa. At minsan, kailangan lang natin tumahimik at makinig upang marinig ang tinig ng panahon. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong puno ng misteryo, alamat, kababalaghan at kasaysayan, huwag mong kalimutang i-like, share at subscribe sa aming channel na Kwento ng Hiwaga. I-click ang notification bell para ikaw ang unang makaalam sa susunod naming kwento. Dahil sa Kwento ng Hiwaga, bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento at bawat kwento may hiwagang naghihintay na tuklasin. Mag-isip, magtanong at tuklasin.